Alam nyo, sa isang relasyon, kapag ipinapakita mo sa isang lalaki na mahal na mahal mo siya, minsan ay iba ang pagtanggap ng lalaki sa mga ganyang ikinikilos mo. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Mangangamba, matatakot ang lalaki kapag ginawa mo ito sa kanya. So, kung interesado ka, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating alamin ang mga gawin mo para siguradong matatakot, mangangamba, nenervyusin ang lalaki kapag ginawa mo ang mga ito sa kanya. Number 1, eto, yung umasta kang walang pakialam sa kanya, or ito yung cold ang pakikitungo mo sa kanya. Oh, di ba? Alam mo, ito ang isang effective na paraan para makita mo na siguradong yung lalaki ay magbabago siya. Kung dati-dati ay parang pakuya-kuya-kuya lang siya. Yung tipong parang spoiled na spoiled mo siya lagi. Ganon, di ba? Kung dati-dati ay talagang masyado kang clingy, na lagi kang nagsasabi ng I love you, o kaya talagang ipinapakita mo at ipinaparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanya. Ngayon, baliktarin mo ang sitwasyon. So, sa mga ganitong paraan, ipakita mo na parang deadma ka na ngayon. Di ba? Yung tipong ipakita mo na wala kang pakialam. Di ba? Kung dati-dati ay talagang lahat-lahat ay parang gusto mo ay gawin mo para sa kanya, huwag mo nang gawin yon. Hayaan mo na siya ang gumawa para sa sarili niya. Total, malaki siya, di ba? Lalaki siya, malakas siya. Kayang-kaya niyang gawin yung mga bagay na yan, di ba? Kasi dati pinaasa lang lahat sa'yo, kaya ngayon, baliktarin mo. Sigurado, gagalaw yan. Mapapaisip pa yan. O, di ba? Yan ay talagang magmekos-mekos yung utak niyan. Maprapraning yan sa kakaisip. Ano na ba ang nangyayari sa partner ko? O, di ba? Mangangamba talaga ang lalaki kapag ganyan na ang nakikita sa'yo, di ba? Biruin mo, biglang wala ka nang pakialam sa kanya, yung wala ka nang care sa kanya, yung mga dati mong ginagawa na pag-aalaga mo sa kanya, ay bigla mong itinigil. Naku. Mag-aalala at talagang magtatanong na yan sa'yo kung ano na ba ang nangyayari sa'yo. Sigurado, tatanungin ka niyan kung mahal mo pa ba siya or baka meron ka na bang iba? Bakit parang iba na ang pakikitungo mo sa akin? O, di ba? Effective yung mga ganyang technique paminsan-minsan. Of course, huwag mong masyadong patagalin yan, baka mapasama lalo, o, di ba? Dapat pag ginawa mo yan, may time frame yan. Huwag mong masyadong patagalin at baka naman masobrahan. Sa halip na mapabuti ay mapasama. Ganun lang yun. Pero effective yan kapag ginawa mo yan, yung i-treat mo siya na parang wala kang pakialam. Yung cold ka sa kanya, di ba? At siguradong pag ganyan ang nararanasan na niya, ay siguradong mangangamba yan. Matatakot yan. Hala, magpapanik na ang utak niyan. Hindi siya papayag na mawala ka kasi hindi niya kayang mawala ka. Ngayon, nakikita niya na medyo iba na ang pakikitungo mo, parang sinisilihan na ang puwet, di ba? Paikot-ikot na siya sa kanyang inuupuan sa kakaisip. Yung utak niya ay blanco na dahil sa sobrang kakaisip sa mga nangyayari. Di ba? So, ayan po, gawin mo yan, effective yan, at sigurado magiging malambing na siya sa'yo. Mag-e-effort yan na ipakita rin ang kaniyang pagmamahal sa'yo, di ba? Matatakot siya kasi baka akala niya, meron ka ng iba. Di ba? So, gawin mo yan. Number 1. Number 2, ito, yung i-upgrade mo yung sarili mo. Mahalaga yan, di ba? Dati-dati kasi parang nakontento ka na sa ganyang itsura mo, yung simple ka lang, o kaya yung house material ka lang, or pambahay lang, yung itsura mo lagi, di ba? Mag-upgrade ka. At kung dati-dati ay talagang parang utusan ka lagi ng partner mo, huwag ka nang pumayag na ganun. Okay? Okay. O, di ba? So, ito yung mga dapat mong i-upgrade muna. First of all, is yung sarili mo. Yung physical na katawan mo, yan ang una-una mong i-upgrade. Sa previous video ko, nasabi ko na ito, di ba? So, i-upgrade mo yung sarili mo. Magpaganda ka. Ipakita mo na hindi lang pambahay yung kagandahan mo. Magdamit ka ng maayos. Yung tipong kapag tinignan ka, abay, magugulat yung partner mo. Maaring hindi ka pa niya makilala dahil, naging kakaiba na. Yung biglang nagbago na yung itsura mo dahil sa style, yung pananamit mo, yung ginawa mo, yung transformation mo physically, ay talagang sobrang umangat ka, di ba? Talagang yung lalaki dyan, medyo mag-iisip talaga yan, mag-iisip, medyo, ano na ang nangyayari, di ba? May kakaibang pumapasok sa isip niyan kapag ganyan ang napapansin niya sa'yo. Basta mag-upgrade ka ng sarili mo. At ito pa,
Kung dati-dati ay talagang kontento ka na lang dyan na pagsilbihan yung partner mo, nasa bahay ka lang, ipinaghahanda mo araw-araw yung partner mo, huwag, humanap ka ng dapat mong pagkakaabalahan para magkaroon ka rin ng sarili mong pera, di ba? Kasi minsan, kaya pumapayag ka na nagiging utusan lagi ng partner mo kasi umaasa ka lagi sa kanya. Yung mga ibinibigay niya sa'yo, yun ang feeling mo na dapat mong suklian, di ba? Kaya ang gawin mo ngayon is humanap ka ng pagkakaabalahan na pwedeng pagkakitaan. Yung career, di ba? Yan ang dapat mong gawin para mas magkaroon ka ng value bilang babae at bilang partner, di ba? Kapag ganyan, medyo affected yung partner mo kapag ganyan. Kasi ang lalaki may pride yan eh. Kapag nakikita niya na umaangat yung partner niya, medyo natatamaan yung pride niya. Lumalabas na yung insecurities niya kapag ganun. Magandang gawin yan. Yung i-upgrade mo through career sa mga pagkakapirahan mo para mas magkaroon ka ng confidence, di ba? At yung value mo sa paningin ng partner mo ay aangat. Yan ang gawin mo. At ito pa, yung mga circle of friends mo, ipakita mo sa partner mo na hindi ka lang taong bahay. Ipakita mo na may mga kaibigan ka, di ba? Na social kang tao, na kaya mo ring makisalamuha sa ibang tao, di ba? Minsan kasi akala ng partner mo ay sa kanya lang umiikot ang mundo mo, di ba? Kaya minsan parang mababa ang tingin niya sa'yo, di ba? Ganun yun. Most of the time kasi, di ba? Ang mga babae na walang career o walang trabaho ay nasa bahay lang at sila ang gumagawa sa mga gawaing bahay. Minsan yung lalaki, akala niya hanggang doon lang yung kaya mong gawin. Pero ipakita mo na marami ka ring pwedeng gawin at marami ka ring kaibigan at hindi ka lang para sa loob ng bahay. O, di ba? Pakita mo yan kasi pag nakita lahat ng lalaki yan sa'yo, mag-worry yan, mag-aalala yan. Abay, ibang-iba na ngayon ang partner ko. Bakit ano na ang nangyari? Di ba? Kapag ganyan, talagang may fear yan na baka may something na nangyayari na hindi ka nais-nais. Hindi niya alam na dinadaan mo sa mga ganyang mga technique para rin mag-alala rin siya. Matakot din siya na mawala ka. Hindi yung puro siya relax lang, kampante lang. O, di ba? O, so ayan ang gawin mo para yung partner mo ay mag-aalala paminsan-minsan. O, di ba? Number 2. Number 3, ito, maging palaban ka. O, ibang palaban ito hindi yung dating palaban na lagi nating pinag-uusapan, hindi ganoon. So ito, yung ipakita mo na hindi ka sunod-sunuran sa kanya, di ba? Kung dati-rati ay talagang ginawa kang utusan sa bahay, huwag ka nang pumayag na ganoon, okay? Dati, nananahimik ka at siya lagi ang nagsasalita, siya lagi ang tama at ikaw lang ay nakikinig, tango ng tango, oo ng oo, ganun. Ngayon, huwag kang ganyan. Ipakita mo na may sarili kang opinyon, na nag-iisip ka rin, na hindi lahat ng sinasabi niya ay tama. Di ba? Minsan ganun ang mga lalaki, porket sila ang nagdadala ng pagkain sa mesa, akala nila hawak ka na nila sa liig. Hindi ganun yun. Pakita mo na tama rin yung mga sinasabi mo, na meron ka rin opinyon, may boses ka, may sarili kang pag-iisip, ganun ang gawin mo. Kapag napansin ng lalaki yan, medyo mapapaisip talaga yan. Mangangamba yan. Oh, ba tila ito yung lumalaban ka na yata sa akin? Oh, ganun, di ba? Pero hindi ganun ang gusto mong mangyari. Gusto mo lang ipaalam sa kanya na hindi lang yung lalaki ang may utak. Parehas kayong dalawa, may isip kayo, may sarili kayong opinion. Oh, di ba? Ganun yun. At eto pa, yung partner mong lalaki na yan ay talagang abusado. Porket sila yung mas malakas, ay inaabuso nila yung babae. Minsan talagang sinasaktan pa yan physically, hindi lang sa salita, at minsan sa physical na pananakit ginagawa nila yan. Huwag kang pumayag na gawin kang ganyan. O, di ba? Hindi ko sinasabi na kailangan ka ring makipagsuntukan sa kanya, huwag ganon. Pero kapag dumampi ang mga palad niya sa'yo, physical kang sinaktan, i-report mo yan sa barangay o kaya sa pulis. May mga batas ngayon na pabor sa inyong mga babae at sa mga bata. At kapag ini-report mo yan sa mga kinauukulan, siguradong may kalalagyan yung partner mong lalaki. Ipakita mo na palaban ka. Huwag kang magpaapi sa kanya. Ganon, okay? Kapag nakita niya yan, matatakot yan. Alam niya na alam mo yung mga rights mo bilang babae, di ba? So, ayan po, ang number 3. Number 4, ito, yung ipakita mo na masaya ka. Alam nyo, minsan, may mga lalaki, may mga partner na parang gustong-gusto nila na ikaw lang ay nasa isang sulok lang ng bahay or nasa bahay ka lang lagi. Ang role mo lang is sa bahay lang. O kaya, punta ka, mamalingke, magluto, maglaba, maglinis ng bahay, mag-alaga ng mga bata. Ganyan ang mindset ng karamihang mga kalalakihan. Akala nila na
hanggang doon lang talaga ang buhay mo sa loob ng bahay at wala ka ng karapatang maging maligaya. Yung kaligayahan mo lang ay yung ibinibigay niya sa'yo at yung nakakamit mo sa kama, gano'n ang alam niya. Pero hindi gano'n. Bilang babae, dapat maging masaya ka outside of your shell. Lumabas ka, makipagkaibigan ka, pumunta ka sa mga kaibigan mo, ipakita mo sa partner mo na yan na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo, na meron ka ring mga ibang kaibigan sa labas. Pumunta ka sa mga kaibigan mo, ipakita mo, ipamukha mo sa partner mo na masaya ka. O, di ba? O kaya pumunta ka sa mga kapamilya mo, sa mga relatives mo, ipakita mo na nag-i-enjoy ka sa mga pagbisita mo, ipakita mo na genuine talaga yung happiness mo kapag ikaw ay lumalabas sa inyong bahay. O, di ba? Huwag kang magmukmok, huwag mong ipakita na ikaw ay nalulungkot, huwag kang magpadaig sa abusadong partner mo o sa narcissist na partner. Kapag ganyan ang pakikitungo mo ngayon sa partner mo, matatamaan ang kanyang ego, mag-aalala yan. At abay, ito ay parang ano na, bakit ang saya-saya na nito, di ba? Hindi siya sanay na happy ka. Gusto niya ay wala lang. Yung tipong parang wala kang buhay, ganun, dun siya nasanay sa'yo. Pero kapag ngayon na nakikita ka ng masaya, mag-aalala yan. Siguro akala niya ay meron na nagpapasaya sa'yo. O, di ba? Ang mga utak ng mga may gawain, di ba? Totoo yan. Yung mga masyadong suspitsoso ang mga utak, yan yung mga may ginagawang kababalaghan. O, di ba? Kaya kung nakita ng lalaki yan sa'yo, medyo magmekos-mekos na rin ang kanyang isipan. Magmuni-muni, di ba? Aalamin kung ano ba ang mga nangyari sa inyong relasyon at bakit ikaw na yata ngayon ay nagbabago na. O, di ba? At least ngayon, nag-iisip na siya. Ngayon, nag-aalala na siya. Ngayon, natatakot na siya, di ba? Di ba? Yan ang dapat mong gawin, di ba? So at number 4, 2,000 years later. so ayan po, ang mga gawin mo para matakot, mangamba, mag-alala ang lalaki. So sana ay may napulot kayong aral. Sana ay gawin nyo na ito. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.